Ako si Miko. Kukwento ko ang mga nangyari sa aking buhay nung high school ako. Na malamang sa malamang, madami ako nakakaranas nito. Congratulations to our top student, Miko, Resistant Honor. Congrats bro! Galing mo talaga. Salamat Leo. Consistent honors talaga ako nung panahon na yun. Madami taong proud sa akin. Mga klase ko, guro at ang aking kapitbahay. Maliban lang sa aking tatay, na hindi pa sapat ang aking ginagawa. Okay, dude. Hindi lang. Hindi na. Asan card mo? Ito pa. Miko, ano to 90 sa science mo? Di ba sabi ko dapat mataas lahat? Pa, kahit ginawa ko lahat, kulang pa rin. Ano naman pinagagawa mo sa buhay mo, tigilan mo yan. Magali ka nga. Hindi ko na kaya. Gusto ko lang Pahinga. Pre, okay ka lang ba? Papansin ko kasi hindi pa may bakit. Okay lang ako, pre. Hindi ko lang problema kayo. Kala ko daw nung pauwi. Nung may biglang tumawag sa akin. Ay, nilo. Ayos ka na. Okay lang. Gagawa ko ngayon. Gagawa ko lang ako. Easy lang. Gusto mo hits ka? Ano yan? Yossi. Ano ba? Yossi. Isa lang. Isan mo na! Isa. Tututo ka din naman pala eh. Habang nagpapahinga ako ng araw na yun, biglang pumasok ang aking tatay. Tinitingin mo. Ba't walang ulam? Di ba sabi ko magluto ka? Oy, di ba sabi ko magluto ka? Di ba sabi ko magluto ka? Wala ka naman iniwan tayo. Tsaka di pa rin ako kumakain. Aba, sumasagot ka. Ay! Tama na! Tama na, tay! Simula nung araw na yun, binububuga ako ng aking tatay araw-araw. Sa aking ilabas ang galit at inis. Dahil sa patong-patong na responsibilidad sa pag-aaral at pang-araw-araw na pagbugbog ng aking tatay, nagkaroon ako ng comfort sa pagbibisyo. Ilo na ako, pre. Isang araw, gusto ko na magpakamatay. Napagod na ako ng sobra-sobra. Pagod na ako. Ako wala akong silbi. Kahit anong gawin ko, hindi pa rin sapat. Mika! Boy, ano bang ginagawa mo dyan? Ano bang ginagawa mo, Miko? Gusto mo na ba magpakamatay? Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon eh. Hindi ka naman nagsasabi sa akin. Kasi dati naman, okay ka naman. Pala-active ka pa nga sa school eh. Pero ngayon, hindi na kita kilala bilang kaibigan. Hindi ka na nagtatapat sa akin. Hindi ko rin alam, tol. Isipin mo. Magulang ko, iniwan ako.
Papa ko, lagi akong binubugbog. Lagi. Pag umuwi ako, lagi akong binubugbog. Pag-aaral ko, napababayaan ko eh. Dahil sa mga bisyo na yan. Yung mga kaibigan kasi lagi akong ginaya. Yun. Pabayaan ko. Kaya, yung buhay ko parang wala namang silbi. Dadasal ako. Pero di naman maano. Tupad. Kaya wala na ako ng pag-asa. Utak ko ang pamilya. Bisyo. Ano ba? Kailangan para mabuhay pa. Ang dami mo palang problema ang pinagdadaanan, tol. Ba't di mo naman sinabi sa akin eh? Alam mo naman kaibigan mo ako. Pero, naging ganyan ka na. Hindi mo na ako pinapansin. O, mas pinipili mo na ibang kaibigan mo. Dahil nalulung ka nga pala sa bisyo. Sabi mo pa, parang hindi nakikinig yung Diyos sa'yo sa mga panalangin mo. Pero alam mo boy, yung panalangin ko, may isa akong panalangin eh. Sana makilala ko yung Lord. Dahil tulad mo din ako dati, hindi naman ganyan kalala. Pero lagi ko siyang pinapanalangin na sana makilala kita. Hindi lang kung sino ka. Kumbaga, kung sino ikaw, kung sino yung Diyos. Kasi mahalaga yun eh. May Diyos tayo. Para hindi agad-agad tayo sumusuko sa mga problema natin. At may papanigan tayo at masasandigan tayo. May sasandalan tayo kung wala man tayong kaibigan. At ang tanging Diyos lamang makakasagot sa mga problema natin hindi natin kaya o alam kung kailan magsusumbong. Sana naiintindihan mo. Bagaman, hindi tayo lagi magkasama. Kung mas pinipili mong umiwas sa akin. Alam mo ba boy, lagi kitang pinagdadasal, hindi kita iniiwan sa mga panalangin ko. Sana naiintindihan mo to at mabago yung pananaw mo ng mga sinasabi ko at iwasan mo na yung ginagawa mo na gusto mo na magpakamatay. Sana naiintindihan mo boy. Chat mo na. No? Come on, turn the radio on. Kanya, kantay. Sorry, Tol. Pasensya ka na. Sa mga nangyari sa akin, ba't hindi ko nasabi sa'yo lahat? Sana sa susunod, kung mangyari ulit yung ganito, sabihin ko na sa'yo. Kaya, Tol, pasensya na, Tol. Oh boy, naiintindihan ko naman yun eh. Kung bakit ka nag-ganyan. Pero sana, hindi mo naman naisip na ikaw lang yung mag-isa. Lagi mo isipin na may kasama ka. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap ng aking matalik na kaibigan na si Leo, kinabukasan, pumunta sila sa aking bahay. Hinahanap ako. Hanggang sa... Okay lang ba sa alam mo, pero ayos lang dahil importante mahalaga. Bless po. Bukong wakan. Sorry po. Tatanong ko po sana kung nandito po si Miko eh. Wala akong malis. Saan pumunta? Tulong ko. Ganun po ba? Gusto po sana ito ay kasi patungkol po. Sana po ano po ay sa akin. Ganun ba? Sige, bilisan nyo lang. Ano po kasi, Tito? Si Miko po, gusto niya po magpakamatay. Dahil sa depression na naranasan niya. Kahapon po, nasa taas po siya. Nakita ko po siya, gusto niya po gawin yung buhay niya. Buti na po nakakit po sa taas upang pigilan siya. Tapos, isa po sa nakwento niya na problema niya, nagiging problema niya, is kayo po, ang tatay niya po, kayo pong pamilya, dahil nakakaranas daw po siya ng pagbubugbog mula sa inyo.
At sana po bilang kaibigan at bilang anak niyo po si Nico, sana maintindihan niyo siya. Dahil na-pressure na po siya sa pag-aaral niya. Gusto niya daw po kasi lagi siyang mataas sa grades. At dahil po doon, marami na po siyang bisyo na nangyayari sa kanya, marami pong ganap. Sana po naiintindihan niyo. Sana po umutusan siyang nabubuhatan ako ngayon. Kasi tao din po siya sa sasaktan. Kaya bilang kaibigan ko, nasasaktan din po kami dahil nakikita namin na ganun po yung nangyayari kay Nico. Sana po naiintindihan niyo. Maraming salamat. Ganun ba? Maraming salamat sa pagkapaliwanag sa akin. Ako bahala. Dito na po kami. Thank you po. Basta po kami. Amigo, upo ka dito. Gusto tayo. Problema ka ba? Wala po tayo. Pumunta kasi dito yung mga kaibigan mo. Si Leo, tas yung isang pang kaibigan. Sabi nila gusto mo daw makamatay. Ano yan? Totoo ba yan? Totoo yun tayo. Gusto ko na talaga magpakamatay. Noong una pa lang, pinipressure mo na ako. Pag-aaral. Mabalantay ka mo ng panibawa. Araw-araw na natin ito. Lagi mo ang pinapagalitan. Ano gusto mo talaga? Mataas grade ko. Mataas naman grade ko tayo. Ang pagod na ako tayo. Kaya gusto ko. At dahil doon tayo, gusto ko makamatay. Kasi wala na akong kwenta o pakisin mo. Hindi ko naman alam na ganun pala epekto sa yan. Kaya ako rin naman nagawa yun kasi gusto ko makapagtapos na ng pag-aaral. Maging successful ka. Kasi magbuhatang kita ng kamay yung araw na lasing ako. Nagdala lang naman ako ng stress, pagod, at namin bigat na problema sa likod ko. Ngayon tayo, natindihan ko na kung bakit ka nang kakaganyan. Sikapin ko na lang magbagong buhay muli kasama ang gano'n ng Diyos. Hindi mo kita mapatawag ngayon. Asahan mo magkakapatid yung tawag. Sana mapatawad mo ako sa mga gawa ko tayo. Sorry sa lahat ng mga kasalanan ko tayo. Sana mapatawad mo ako. Isikapin ko mapatawad mo ako na. Sa huli, pinatawad ko ang aking tatay. Alam kong nahirapan din siya sa buhay na meron kami. Dati akala ko ang halaga ay nasa medalya, grado at papuri. Ngayon alam ko na, ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi sa pagiging perpekto, kundi sa tapang niya bumangon muli.